Dahan-dahan kong inilalapag ang huling plato ng steak sa gitna ng hapagkainan. Tinitiyak na ang bawat kubyertos ay nakapwesto ng perpekto sa ibabaw ng mamahaling tilang puti. Sinindihan ko ang 2 kandila. Ang kanilang maliliit na apoy ay sumasayaw sa aking paningin. Tila nagbibigay ng buhay sa madilim at malawak naming dining room. Isinuot ko ang aking paboritong bestido. Isang asul na sutla na binili ni Adrian para sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Medyo masikip na ito sa aking baywang, at ang aking mga braso ay hindi na kasing payat ng dati dahil sa mga gamot na iniinom ko para sa aming hiling na magkaanak. Ngunit nais kong maging maganda para sa kanya ngayong gabi. Ngayong gabi ay ang aming 5 anibersaryo. Bumukas ang pinto ng mansyon. Hindi ang mainit na yakap na inaasahan ko ang sumalubong sa akin, kundi ang mabibigat at tila nandidiring mga hakbang ni Adrian. Kasunod niya ang isang babaeng pamilyar sa akin, si Isabella, ang kanyang vice-presidente sa kumpanya. "What the hell are you wearing, Olivia? Mukha kang balat na litson sa suot mo." Ang unang pangungusap na lumabas sa kanyang bibig, matalim at walang pasubali. Tumigil ang tibok ng puso ko sa sobrang kahiyaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inilapag ni Adrian ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng inihanda kong pagkain. "I want a divorce. Pirmahan mo na yan para hindi na tayo mag-aksaya ng panahon." Dugtong niya habang hila-hila ang isang silya para paupuin si Isabella. Ang bawat salita niya ay tila isang balaraw na bumaon sa aking dibdib. Ngunit bago pa ako makasagot, nagsalita si Isabella sa kanyang pinaka-inosenteng tono. Ang boses na tila hinihiwa ang aking pagkatao. "Olivia, please don't make this hard for Adrian. Alam mo naman ang estado ng Almonte Group na yon. Kailangan niya ng asawang marunong magdala sa harap ng mga investors yung hindi nakakahiya ang itsura. Look at you. You let yourself go. Isang malaking pabigat ka na lang sa karir niya." "Isabella is pregnant, Olivia." Pagputok ng pangalawang bomba ni Adrian. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na ang ama ay nakatali sa isang babaeng. Hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. "You are a disgrace to the Almonte name." Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng bakal. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha, ang pang-inginig ng aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ngunit sa halip na bumuhos ang mga luha, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang pagkain na niluto ko ng 3 oras, ang mga kandilang simbolo ng aking katangahan, at ang lalaking inalayan ko ng aking kabataan at kalusugan. Biglang bumukas ang pinto mula sa kusina at pumasok ang aking biyenan, si Doña Victoria. Hindi niya ako tiningnan sa mga mata. Sa halip, lumapit siya kay Isabella at hinaplos ang pisngi nito. "Bilisan mo na ang pagpirma, Olivia. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas ng bahay na ito. Wala kang dinalang kahit anong yaman dito, kaya wala ka rin karapatang magreklamo. You were just a temporary placeholder until someone better came along." Gaslighting. Ito ang ginagawa nila sa akin sa loob ng 5 taon. Pinapaniwala nila ako na wala akong kwenta, na ang tanging silbi ko ay ang magsilbi sa kanila, habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat ng aking dignidad. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangako, ay puno na ngayon ng pagkamuhi. Ang sakit na nararamdaman ko ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang kristal na linaw ng isip. Sa isang saglit, naalala ko kung sino ako bago ko piniling maging anino ng lalaking ito. Naalala ko ang talinong ibinoon ko para lamang itayo ang kanyang imperyo. Tumayo ako ng tuwid. Inabot ko ang ballpen na nasa ibabaw ng mga dokumento. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Adrian. Marahil ay inaasahan niyang luluhod ako, magmamakaawa o sisigaw sa galit. Ngunit wala silang nakuha sa akin, kundi ang isang malamig at matalim na ngiti. "You're right, Adrian.
Ang boses ko ay hindi nanghinig. Ito ay tuyo at kasing talim ng labaha. I should have done this a long time ago. Ang pananatili sa tabi mo ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Hindi dahil sa nawala ang ganda ko, kundi dahil hinayaan kong ang isang katulad mo ay makinabang sa talino ko. Mabilis kong nilagdaan ang bawat pahina. Ang bawat hagod ng panulat ay tila pagputol ng mga kadenang nakagapos sa aking leeg. Pagkatapos, marahan kong hinubad ang aking wedding ring. Hindi ko ito ibinato. Inilagay ko ito ng maayos sa loob ng baso ng wine ni Adrian. Ang tunog ng ginto na tumama sa kristal ay bumasag sa katahimikan. Isang malinaw na hudyat ng pagtatapos. Keep the house. Keep the name, sabi ko habang tinititigan si Isabella na ngayon ay tila nababahala sa aking kalmado. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong yan, kukunin ko ang lahat ng bagay na ako ang bumuo. At Adrian, siguruhin mong busog ang mga abogado mo dahil kapag nakita tayo muli, hindi na pirma ang hihingin ko sa'yo. Hihingin ko ang lahat. Kinuha ko ang aking itim na handbag at ang isang maliit na sobreng itim na itinago ko sa ilalim ng lamesa kanina. Isang dokumentong naglalaman ng katotohanan tungkol sa mga utang ni Adrian na ako lang ang nakakaalam kung paano ayusin. Hindi ko na ito ibibigay sa kanya. Hahayaan ko siyang malunod sa sarili niyang kahangalan. Naglakad ako palabas ng dining room nang hindi lumilingon. Naririnig ko ang galit na tawag ni Doña Victoria, ang pagmumura ni Adrian, at ang pilit na pag-iyak ni Isabella. Ngunit lahat ng iyon ay tila ingay na lamang ng mga kulisap sa malayo. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang malakas na buhos ng ulan at ang marahas na ihip ng hangin. Ang bawat patak ng tubig sa aking balat ay tila naghuhugas sa dumi ng 5 taong pagtitiis. Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon, sa loob ng aking sinapupunan, ay may isang lihim na hindi nila kailanman malalaman. Isang anak na hindi kailanman magdadala ng pangalang Almonte. Habang naglalakad ako sa dilim ng gabi, ang ulan ay naging musika sa aking pandinig. Hindi ako umiiyak. Ang tubig sa aking pisingi ay galing sa langit, hindi mula sa aking mga mata. Ang bawat hakbang ko, palayo sa mansyong iyon, ay isang hakbang patungo sa pagkabuhay ng isang bagong Olivia. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ko. Ang ilaw nito ay nakakasilaw sa gitna ng bagyo. Hindi ako natakot. Alam ko na sa gabing ito, ang mundo ay magbabago. Ang tunog ng kulog ay gumuhit sa kalangitan. Tila isang babala para sa mga taong iniwan ko sa loob. Ang bagyo ay hindi para sa akin. Ako ang bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila milyon-milyong karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong na mumuo sa loob ng aking dibdib. Naglalakad ako sa gilid ng madilim na kalsada ng Forbes Park. Ang bawat hakbang ay mabigat dahil sa basang bestido. Ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Hindi ako biktima. Hindi ako ang babaeng iniwan sa ulan para mamatay. Ako ang babaeng naglalakad palayo sa isang nasusunog na tulay at hinding-hindi ako lilingon para tingnan ang abo. Isang matalim na liwanag ng headlight ang biglang bumasag sa kadiliman ng kalsada. Mula sa malayo, narinig ko ang nakakangilong tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa basang aspalto. Kasunod ang malakas na pagbangga ng bakal sa semento na umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Huminto ako. Sa kurbada ng kalsada, isang itim na Mercedes-Benz ang nakasubsob sa gilid ng isang malalim na kanal, halos mahulog na sa bangin. 2 itim na SUV ang nakatigil malapit dito, at 3 lalaking naka-jacket ang mabilis na bumaba. Hindi sila mga rescuer. Ang paraan ng kanilang pagkilos, mabilis, alerto, at may hawak na mga bagay na kumikinang sa dilim, ay sapat na para malaman ko ang kanilang intensyon. Ito ay isang ambush. Sa normal na pagkakataon, tatakbo ang sinumang babae para iligtas ang sarili. Ngunit sa gabing ito,
wala na akong takot na natitira. Ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat ay hindi galing sa kaba, kundi sa isang malamig na kalkulasyon. Bilang dating head ng logistics sa kumpanya ni Adrian, ang utak na hindi niya kailanman kinilala, alam ko ang bawat galaw ng kalsadang ito. Alam ko na ilang metro lamang mula sa kinaroroonan ko ay may isang heavy-duty construction crane na nakaparada para sa inaayos na drainage. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingi ng saklolo. Sa halip, mabilis akong kumilos sa ilalim ng anino ng mga puno. Narating ko ang construction site. Ang susi ay madalas na iniiwan sa ilalim ng upuan ng mga operator dito para sa madaling paglipat. Nakita ko ito. Gamit ang aking natitirang lakas, inakyat ko ang mataas na upuan ng makinarya. You chose the wrong night to do your dirty work, bulong ko sa sarili habang binubuhay ang makina. Ang ungmol ng malakas na motor ay nalunod sa ingay ng kulog. Ikinabi ko ang lever. Ang dambuhalang braso ng crane ay dahan-dahang gumalaw, isang mabigat na bakal na bumabagtas sa hangin. Sa kalsada, papalapit na ang mga lalaki sa sasakyan, handang tapusin ang nasa loob. Ngunit bago pa sila makalapit, ibinaba ko ang dambuhalang metal na bucket ng crane sa tapat ng kanilang mga sasakyan, na lumikha ng isang harang na hindi nila kayang lagbasan. Ang malakas na pagtama ng bakal sa lupa ay nagpaatras sa kanila. Nagkagulo ang mga lalaki. Sa gitna ng dilim at ulan, hindi nila makita kung sino ang nagpapatakbo ng makina. Inisip marahil nila na may mga security guards o pulis na paparating. Dahil sa takot na mahuli, mabilis silang bumalik sa kanilang mga SUV at humarurot palayo, iniwan ang kanilang biktima. Pinatay ko ang makina. Ang katahimikan ay bumalik maliban sa tunog ng ulan. Bumaba ako mula sa crane. Ang aking mga kamay ay marumi at may galos, ngunit ang aking puso ay nananatiling matatag. Nilapitan ko ang Mercedes-Benz. Ang salamin sa gilid ng driver ay basag. Sa loob, isang matandang babae na may suot na mamahaling perlas ang nakasandal, duguan ang noo pero gising ang mga mata. Punong-puno ng otoridad ang kanyang dating, kahit sa gitna ng panganib. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig pero may talim. Someone who doesn't like bullies, maikli kong sagot. Pinuksan ko ang pinto ng sasakyan na may kahirapan. Inalalayan ko siyang lumabas. Kailangan nating umalis dito bago sila bumalik. Can you walk? Tumango siya. Tinititigan ako ng maigi. You saved my life, Iha. Do you know who I am? Hindi ko kailangan malaman kung sino ka para tulungan ka. Sabi ko, habang inaalalayan siya patungo sa kalsada, kung saan may mga ilaw na ng ibang sasakyan. Ang kailangan nating gawin ay makaalis sa ulan na ito. Dinala ko siya sa pinakamalapit na safe zone, isang convenience store na bukas pa. Doon, tumawag siya ng kanyang sariling security team. Habang naghihintay, kumuha ako ng tissue at pinunasan ang dugo sa kanyang muka. Hindi ako nagsalita tungkol sa aking sariling problema. Hindi ko sinabi na wala na akong bahay na babalikan o na ang asawa ko ay pinalayas ako sa gitna ng bagyo. I am Madam Claire, sabi niya nang makabawi na ng hininga. Madam Claire ng C&C Global Group. Ang mga lalaking yon, galing sila sa isang karibal na kumpanya. They thought I was an easy target. Tiningnan niya ang aking kabuuan. Ang basang bestido na halatang mamahalin pero luma. Ang aking pisikal na kalagayan at ang aking mga matang walang bakas ng emosyon. You're hurt, Iha. At nakikita ko sa mga mata mo, hindi lang ulan ang nagpapaiyak sa'yo kanina. I don't cry over trash, madam. Matigas kong sagot. I just move forward. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Madam Claire. I like your spirit. Tell me, ano ang gusto mong kapalit? Pera? Isang posisyon sa kumpanya ko? Just name it. Tumingin ako sa labas, sa ulan na unti-unti nang humihina. Naalala ko ang mukha ni Adrian, ang pangungutya ni Isabella,
at ang pagmamataas ni Doña Victoria. Kung kukuha lang ako ng pera, mabilis itong mauubos. Pero kung kukuha ako ng pagkakataon, humarap ako sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Madam Claire. Ang kailangan ko ay isang bagong pagkatao. Gusto kong mawala ang babaeng nakilala niyo ngayong gabi. Gusto kong matuto kung paano maging katulad niyo. Isang taong walang sinumang mangangahas na apihin. Napatitig si Madam Claire sa akin. Tila binabasa ang aking kaluluwa. Mahirap ang hinihingi mo, Hia. Kailangan mong iwan ang lahat. Ang pamilya mo, ang nakaraan mo, ang pangalan mo. Wala na akong pamilya. At ang nakaraan ko, gusto ko na itong sunugin. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. I want a job, but not just any job. I want to learn the business from the bottom up. Gusto kong maging matalim na kasing talim ng mga taong sumugat sa akin. Eksaktong dumating ang 3 itim na sasakyan ng kanyang security team. Bumukas ang pinto at lumabas ang mga lalaking nakabarong. Lumapit sila kay Madam Claire nang may matinding paggalang. Tumingin muli sa akin si Madam Claire bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Buksan mo ang iyong palad, Hia. Inilagay niya ang isang gintong card sa aking kamay. Go to Singapore tomorrow. May ticket na maghihintay sa iyo sa airport sa ilalim ng pangalang Victoria. Pero bago ka umalis, may isang tanong ako. Ano po yun? Bakit mo dinala ang crane na yon? Paano mo na lamang nandun yun sa gitna ng dilim? Logistics, madam. Sagot ko ng may bahagyang ngisi. If you know how things move, you know how to stop them. Tumawa ng mahina si Madam Claire. Singapore it is. Don't disappoint me, Olivia. O kung anuman ang itatawag mo sa sarili mo mula ngayon. Habang pinapanood ko ang kanilang pagalis, nanatili ako sa ilalim ng ilaw ng convenience store. Pinuksan ko ang aking handbag at kinuha ang itim na sobre. Ang mga dokumento sa loob ay basa na, pero mababasa pa rin ang mga pirma. Ito ang mga lihim na transaksyon ni Adrian na magpapabagsak sa kanya kung malalaman ng board of directors. Itinago ko ito muli. Hindi ko pa ito gagamitin ngayon. Hahayaan ko muna siyang magsaya sa kanyang bagong buhay kasama si Isabella. Hahayaan ko siyang isipin na nagwagi siya. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa pinakamataas na rurok. Hinaplos ko ang aking tiyan. Magtiis ka muna, baby. Pagbalik natin, tayo na ang magmamay-ari ng mundong ito. Pumasok ako sa loob ng store para bumili ng isang simpleng bote ng tubig. Sa salamin ng pintuan, nakita ko ang aking refleksyon. Ang mukha ko ay maputla, ang buhok ko ay magulo, at ang aking katawan ay tila pagod na pagod. Pero sa likod ng mga matang iyon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Ito na ang huling gabi ni Olivia Almonte. Ang Singapore ay isang kagubatan ng salamin at bakal. Isang lungsod na hindi natutulog at hindi nagpapatawad sa mga mahihina. Sa unang gabi ko rito, habang nakatitig ako sa naglalakihang mga gusali mula sa bintana ng isang maliit na apartment na ibinigay ni Madam Claire, isang bagay lamang ang ipinangako ko sa sarili ko. Ang bawat luhang pumatak sa kalsada ng Forbes Park ay magiging pundasyon ng aking bagong imperyo. Hindi naging madali ang simula. Madam Claire was a mentor who believed in the fire and hammer method. Noong unang buwan, hindi niya ako binigyan ng posisyon sa boardroom. Sa halip, ginawa niya akong isa sa mga data analysts sa kanyang pinakamaliit na warehouse. If you want to own the world, Olivia, you must first understand how its gears turn. Sabi niya sa akin, habang binabato ang isang makapal na file ng mga atrasadong accounts. Ayusin mo yan. No mistakes. Or go back to Manila and be a martyr again. Hindi ako nagreklamo. Kahit ang aking tiyan ay nagsisimula ng lumaki. Kahit ang aking mga paa ay namamaga na sa pagod, nanatili akong gising hanggang madaling araw. Ginamit ko ang bawat kaalaman ko sa matematika at lohika para ayusin ang gulo ng kumpanya. I realized that my pregnancy was not a weakness.
It was my greatest motivation. Every kick of my child inside me was a reminder that I was no longer fighting for one life, but for two. Pagkalipas ng 5 buwan, isinilang ko si Leo sa loob ng delivery room sa isang pribadong ospital sa Orchard Road. Walang Adrian humahawak sa aking kamay. Walang biyenang naghihintay sa labas. Pero nang marinig ko ang kanyang unang malakas na pag-iyak, isang tunog na tila nagpapakilala sa mundo, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi ko kailanman naramdaman noon. Nang ilapag siya sa aking dibdib, nakita ko ang mga mata niya. He had Adrian's sharp jawline, but he had my eyes. Eyes that were calm and observant. You are Leo, bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang maliit na kamao. Dahil ikaw ang magiging Leo na babawi sa lahat ng kinuha sa atin. 3 linggo matapos akong manganak, bumalik ako sa trabaho. Doon nagsimula ang aking pisikal na transpusmasyon. Dahil sa tulong ng mga pinakamahuhusay na doktor na inirekomenda ni Madam Claire, unti-unting nawala ang epekto ng mga gamot na nagpataba sa akin noon. Hindi ito milagro. Ito ay bunga ng matinding disiplina, tamang nutrisyon, at na ginawa kong enerhiya sa gym tuwing 4:00 ng madaling araw. Ang aking balat ay kuminang. Ang aking katawan ay naging hubog atleta. At ang aking muka, ang mukhang tinawag nilang basura, ay naging kasing talim ng isang iskultura. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa panlabas. Ang malambot at mapagbigay na si Olivia ay tuluyan ng namatay. Ang pumalit sa kanya ay si V, ang misteryosong kanang kamay ni Madam Claire na kilala sa pagiging walang awa sa mga negosasyon. Sa loob ng 7 taon, naging master ako ng hostile takeovers. I learned how to smell blood in the market from miles away. Habang pinalalaki ko si Leo sa gitna ng karangyaan at talino, lihim kong binabantayan ang bawat galaw ng mga almontes sa Pilipinas. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento para sa aming susunod na malaking investment, pumasok si Madam Claire sa aking opisina. May bitbit siyang isang baso ng whiskey at isang pahayagan mula sa Manila. "It's time, V," sabi niya sabay lapag ng dyaryo. Pinasa ko ang ulo ng balita. Almonte Group in crisis. CEO Adrian Almonte faces massive debt as main suppliers pull out. Napaniti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Alam ko kung bakit sila nagkakagulo. Sa loob ng 3 taon, dahan-dahan kong binili ang mga utang nila sa ilalim ng iba't ibang shell companies. Ako ang dahilan kung bakit isa-isang umalis ang mga suppliers nila. Ako ang aninong unti-unting sumasakal sa kanila at hindi nila alam kung sino ang may-ari ng kamay na iyon. They are desperate, patuloy ni Madam Claire. Narinig ko na balak ibenta ni Adrian ang 40% ng shares ng kumpanya para lang makabayad sa mga bangko. He's looking for a savior. He's not looking for a savior, madam, sabi ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Suot ko ang isang kulay abong suit na hapit sa aking katawan, ang aking buhok ay maingat na nakastyle, at ang aking mga mata ay tila 2 itim na brilyante. He's looking for a predator. He just doesn't know it yet. Isabella is still there, paalala ni Madam Claire. Balita ko, naging magastos siya na sawa. She spent millions on clothes and jewelry habang nalulugi ang kumpanya. She even had a daughter, pero ang balita, hindi sila magkasundo ni Doña Victoria. Natawa ako ng mahina. Ang karma ay tila isang mahusay na manunulat. Alam nito kung kailan dapat ibigay ang twist. Leo is turning 7 next month, sabi ko. Gusto ko siyang makita ang pinanggalingan ng kanyang pangalan. Pero higit sa lahat, gusto kong makita ni Adrian kung ano ang itinapon niya sa ulang 7 taon na ang nakalilipas. Anong plano mo? Tanong ni Madam Claire. The Almonte Group is hosting a 50th anniversary gala next week, sagot ko. Kahit paon sila sa utang, kailangan nilang magkunwaring matatag para hindi sila iwan ng mga investors. They need a big investor to show up and save the night.
And you will be that investor? No, sabi ko habang kinuha ang aking coat. I will be the one who buys their soul. Tumayo ako at lumakad patungo sa kwarto ni Leo. Natutulog siya ng mahimbing. Yakap ang isang maliit na modelong sasakyan. Sa tabi ng kanyang kama ay ang itim na sobre na dala-dala ko mula sa Manila. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang ebidensya ng pandarayang ginawa ni Adrian noon para makuha ang kumpanya mula sa kanyang sariling mga kamay. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa pananabik. 7 taon akong naghintay. 7 taon akong nagpakadalubasa sa sining ng paghihigante. Paglabas ko ng kwarto, tinawagan ko ang aking assistant. Book the private jet for Manila and call our legal team. We're going home. Habang nakatingin ako sa madilim na langit ng Singapore, narinig ko ang mahinang ugong ng isang papalabas na eroplano. Tila ito ay isang babala. Ang reyna ay babalik na. At sa pagkakataong ito, hindi siya hihingi ng tawad. Siya ang magbibigay ng hatol. Lumapag ang aming pribadong eroplano sa tarmac ng Manila sa gitna ng dapit hapon. Ang init ng singaw ng aspalto ay humahalo sa amoy ng alat mula sa dagat. Isang pamilyar na samyo na tila bumubuhay sa mga alaala ng gabing pinalayas ako sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakayapak. Ang bawat hakbang ko, pababa ng hagdan ng eroplano ay dula ng sapatos na gawa sa balat ng buwaya, na lumilikha ng isang matatag at otoritibong tunog sa bawat pagtama sa sahig. Sa tabi ko, hawak ang aking kamay, ay si Leo. Ang kanyang suot na navy blue na coat at ang kanyang seryosong mukha habang tinitingnan ang paligid ay sapat na para malaman ng sinuman na siya ay isang almonte. Ang bersyong may disiplina at integridad na kailanman ay hindi matatagpuan sa kanyang ama. Is this the place, Mommy? The place you told me about? Tanong ni Leo sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kuryosidad. Yes, Leo. This is where everything began. And this is where everything will be settled. Sagot ko, habang inaayos ang kanyang buhok. Walang emosyon ang aking mukha. Kasing tigas ng salaming itim na suot ko. Isang convoy ng 3 itim na Cadillac ang naghihintay sa amin. Mabilis na kumilos ang aking mga security personnel na pinamumunuan ni Marcos, ang aking pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Walang ingay, walang aberya. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking tablet para basahin ang huling report tungkol sa Almonte Group. Habang tinatawid namin ang kalsada patungo sa aming hotel sa Makati, hindi ko maiwasang isipin ang kalagayan ng pamilyang iniwan ko. Sa loob ng 7 taon, ang mansyon na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging isang kulungang puno ng utang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Almonte, alam kong hindi ganito ang katahimikan. I told you, Adrian, kailangan natin makuha ang investment na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa kanilang sala. Kasunod ang tunog ng pagbagsak ng isang kristal na baso sa sahig. Ang marahas na pagkabasag nito ay tila anino ng kanilang unti-unting gumuguhong imperyo. The banks are crawling at our necks. Isang maling galaw na lang, maging itong bahay na ito ay kukunin na nila. Ma, stop screaming! I'm doing my best! Sigaw ni Adrian pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at desperasyon. Hindi na siya ang makinis at mayabang na lalaking kilala ko. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak ng sigarilyo. Isang taon na lang ang pag-asa natin, ang kinatawan ng C at C Global. Ang sabi ng sekretary, ang pangalan niya ay V. Siya lang ang may kapasidad na bumili ng mga utang natin at gawin itong kapital. V? Sino ba yung V na yan? Singit ni Isabela habang pababa ng hagdan, suot ang isang mamahaling bestido na halatang bago pero hindi na nababagay sa kanyang kumukupas na ganda. Siguraduhin niyo lang na mapapapayag niyo siya sa gala.
I need more funds for the ika-50 anniversary event. Hindi pwedeng magmukhang mahirap ang kumpanya natin sa harap ng mga bisita. Tiningnan siya ni Adrian ng may halong pot. Funds? Isabella, wala na tayong pera. Maging ang mga alahas mo ay nakasanla na. Ang kapal ng mukha mong humingi pa ng pondo para sa isang party, habang ang mga empleyado natin ay hindi na sumusweldo. Don't you dare talk to me like that, Adrian. Isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Iniwan ko ang career ko para maging asawa mo. Sigaw ni Isabella. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng kasinungalingan. Nang marinig ko ang mga report na ito mula sa aking mga espiya sa loob ng kanilang bahay, hindi ako nakaramdam ng awa. Ang naramdaman ko ay isang uri ng malamig na katuparan. Ang kanilang pag-aaway, ang kanilang pagkakawatak-watak. Ito ang bunga ng binhing itinanim nila 7 taon na ang nakalilipas. Nakarating kami sa penthouse ng Peninsula Manila. Habang nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana na nakatanaw sa skyline ng lungsod, tinawagan ko ang aking legal counsel. Attorney Santos, isagawa na ang huling hakbang. Ipadala ang formal na kumpirmasyon sa Almonte Group. Sabihin mo na, darating si V sa kanilang gala night. Utos ko sa isang matatag na tono. Masusunod, madam. Sigurado po kayong handa na kayong magpakita? Tanong ng abogado. I'm not just showing up, attorney. I'm going to perform an autopsy on their pride. Siguraduhin mong ang lahat ng kailangang dokumento para sa pagsamsam ng kanilang mga ari-arian ay handa na sa gabi ring iyon. I want the takeover to happen habang hawak nila ang kanilang mga baso ng champagne. Ibinaba ko ang telepono. Lumapit sa akin si Leo at niyakap ang aking binti. Mommy, why is your heart beating so fast? Mumiti ako sa kanya, isang ngiting puno ng lihim. Because tomorrow, Leo, tomorrow the world will finally know the truth. At ang mga taong nang api sa atin ay malalaman na ang ulan ay hindi tumitigil ng walang kasunod na bagyo. Binuksan ko ang isang itim na kahon sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ay ang maskarang gagamitin ko para sa gala night, isang masalimuot na gawang ginto na tatakip sa bahagi ng aking mukha. Hindi dahil ayaw kong makilala nila ako, kundi dahil gusto kong maramdaman nila ang takot bago nila tuluyang matanto kung sino ang nasa harap nila. Ang huling report na pumasok sa aking tablet ay isang mensahe mula sa secretary ni Adrian. Sinasabi nito na tanggap na nila ang aking pagdalo at sila ay lubos na nagpapasalamat sa aking kabutihan. Napatawa ako ng tahimik. Ang tunog ng aking tawa ay tila isang babala na walang sinuman sa kanila ang makakarinig. Nagpapasalamat sila sa taong darating para kunin ang huling hininga ng kanilang kumpanya. Kinuha ko ang isang baso ng scotch at itinaas ito sa hangin. Tila nakikipag-toast sa anino ni Adrian na nakikita ko sa aking imahinasyon. Cheers, Adrian. See you at the party. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng mga kumukutitap na kristal, mamahaling pabango at mga plastik na ngiti. Mula sa itaas ng balkonahe, pinanood ko ang bawat panauhin na tila mga langgam na nagkahagulo sa ilalim ng aking mga paa. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo ang pamilya Almonte, ang mga bida sa sarildayan nilang trahedya. Si Adrian ay mukhang gwapo pa rin sa kanyang tuxedo. Ngunit kung titingnan mo ng maigi ang kanyang mga mata, makikita mo ang takot ng isang lalaking malapit ng malunod. Sa tabi niya, si Isabella ay nakasuot ng isang gintong bestido na tila sumisigaw ng karanyaan, isang desperadong pagtatangka na itago ang katotohanang ang kumpanya nila ay nasa bingit na ng kamatayan. Mommy, why do they look so sad even when they are smiling? Bulong ni Leo sa aking tabi. Hinalikan ko ang kanyang noo. Because they are wearing masks, Leo, just like us. Stay here with Marcus, okay? Mommy has to do some business. Inayos ko ang aking pulang gown. Isang disenyo na hapit sa aking bagong hubog na katawan na nagpapakita ng aking kumpiyansa at kapangyarihan. Isinuot ko ang aking gintong maskara na tumatakip sa itaas na bahagi ng aking muka. Ang aking buhok ay maingat na nakastyle sa isang eleganteng bun na naglalantad sa aking leeg
na pinalalamutian ng mga brilyanteng regalo ni Madame Claire. Ang tunog ng aking mga takong sa marble na sahig habang pababa ako ng hagdan ay tila mga huling patak ng oras para sa kanila. Bawat tao sa bulwagan ay tumigil sa pagsasalita. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang presensya ko ay tila isang lamig na dumaan sa gitna ng mainit na party. Agad na kumilos si Adrian nang makita ako. Alam niyang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Halos madapa siya sa pagmamadali para salubungin ako, habang si Isabella ay nakasunod sa kanya na may halong inggit sa kanyang mga mata. Miss V, we are so honored to have you here. Bungad ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na sigla at pa-charm. Hindi niya ako nakikilala. Sa paningin niya, ako ay isang misteryosong bilyonaryo na susi sa kanyang kaligtasan. I'm Adrian Almonte, the CEO, and this is my wife, Isabella. Tiningnan ko si Isabella mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay biglang naging matigas. Nice to meet you, Miss V. I must say, your gown is striking, though a bit too bold for my taste. Sabi ni Isabella, na agad na sinubukang ibaba ang aking kumpiyansa. Ang tipikal na paraan niya ng pakikipag-usap. Numiti ako ng bahagya, isang matalim at hinhin na ngiti. Boldness is what saves companies, Mrs. Almonte, a trait that, I believe, is currently missing in this room. Nakita ko ang pagkapahiya sa mukha ni Isabella, habang si Adrian ay mabilis na namagitan. Please, don't mind her. Isabella is just protective of our brand. Come, Miss V, may we offer you some champagne? I don't drink with people I haven't bought yet. Malamig kong sagot. Napatigas si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Bought? Oh, I see you have a great sense of humor. You mean the partnership, of course. Lumapit ako sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang aking pabango. Isang espesyal na samyo na alam kong pamilyar sa kanya. Ang paborito kong amoy noon kami pa. Ngunit mas matapang at mas mahal na ngayon. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. May kung anong alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang isip. Pero hindi niya ito mabuksan. Tell me, Mr. Almonte, simula ko habang tinitingnan ang malaking portrait ng pamilya nila sa pader. Balita ko ay kailangan nyo ng malaking puhunan para hindi makuha ng bangko ang mansyon nyo sa Forbes Park. How does it feel to be on the verge of losing everything? Because you chose aesthetic over substance. I don't understand. Nauutal sabi ni Adrian. Negosyo lang po ito, Miss V. We had some bad luck with suppliers. Bad luck? Or bad karma? Singit ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Biglang lumapit si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kabaitan. Miss V, let's not talk about such gloomy things. Bakit hindi tayo pumunta sa isang mas pribadong silid para pag-usapan ang investment? My son is a visionary. Kailangan lang niya ng tamang suporta. Tiningnan ko ang matandang babae. Ang babaeng tumawag sa akin na litson at basura. Ngayon, tinitingnan niya ako na tila ako ang kanyang Diyos. A visionary? Natawa ako ng mahina. Isang tunog na tila pagkabasag ng kristal. Ang isang visionary ay nakakakita ng panganib bago pa ito dumating. But Adrian, he's blind. He couldn't even see the most valuable thing he had when it was right in front of him. Sandaling tumahimik ang paligid. Nararamdaman ko ang tensyon na tila isang lubid na unti-unting napuputol. You speak as if you know me personally, Miss V, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay naging seryoso at may halong kaba. Inilapit ko ang aking muka sa kanya. Ang maskara ko ay halos dumikit sa kanyang balat. I know you better than you know yourself, Adrian. I know that 7 years ago, you threw away something, someone, in the rain. And I know that tonight, you are hoping that a stranger like me will save you from the mess you created with that woman beside you. Itinuro ko si Isabella
na ngayon ay namumutla na. Who are you? Tanong ni Isabela. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. How dare you come here and insult us in our own event? Insult? No, Isabella. I am here to provide a reality check. Sabi ko habang kinukuha ang isang envelope mula sa aking clutch. Inabot ko ito kay Adrian. This is my initial offer. Basahin mo yan ng maigi, Adrian. Dahil sa dulo ng gabing ito, kailangan mong pumili. Ang pride mo o ang huling piraso ng kumpanyang iniwan sa'yo ng tatay mo. Binuksan ni Adrian ang envelope nang may nanginghinig na mga kamay. Habang binabasa niya ang mga kondisyon, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-asa patungo sa matinding katatakutan. This is not an investment, sigaw ni Adrian. This is a total liquidation. You want to take 70% of the voting rights? This is practically a takeover. Take it or leave it, sabi ko habang tumatalikod. But remember, Adrian, the rain is coming again. At sa pagkakataong nito, wala nang payong nasasagip sa inyo. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang lahat ng mata na nakasunod sa akin. Ang bawat bulungan ay tila isang tagumpay. Ngunit ang pinakakasyasang bahagi ay nang marinig ko ang mahinang tawag ni Adrian mula sa aking likuran. Wait, Miss V, please, let's talk. Hindi ako huminto. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Leo at Marcos. Nang makalapit ako, hinubad ko ng bahagya ang aking maskara para lamang makita ni Adrian ang aking profile habang papasok ako sa elevator. Nakita ko ang kanyang panlalaki ng mata. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang pagkagulat, ang pagkilala, at ang matinding pagsisisi ay rumehistro sa kanyang muka sa loob ng 1 segundo bago sumara ang pinto ng elevator. Mommy, did you win? Tanong ni Leo. Ngumiti ako sa aking anak, ang unang tunay na ngiti sa buong gabi. The game hasn't even started yet, Leo, but the first lap has been delivered. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga bintana ng mansyon ng mga Almonte ay tila hindi sapat upang pawiin ang bigat ng atmosfera sa loob. Nakaupo si Adrian sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang gulo-gulong buhok. Sa harap niya ay ang envelope na ibinigay ko kagabi, isang dokumentong hindi lamang naglalaman ng mga numero, kundi ng hatol sa kanilang kapalaran. Hindi maari ito. Hindi siya ang babaeng yon. Paulit-ulit na bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Sino? Sino ang tinutukoy mo, Adrian? Singit ni Doña Victoria habang marahas na pinalalayas ang mga katulong sa silid. Kung sino man ang V na yan, kailangan mo siyang suyuin. Hindi pwedeng makuha niya ang kumpanya. Bago pa makasagot si Adrian, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Hindi ang doorbell ang narinig nila, kundi ang marahas na pagtulak ng aking mga bodyguard sa mga gwardyang nagtangkang humarang. Pumasok ako ng walang pasubali. Sa pagkakataong ito, wala na ang aking maskara. Ang aking mukha ay nakalantad. Ang bawat anggulo ay kasing talim ng brilyante. At ang aking mga mata ay nakatuon kay Doña Victoria. Napatayo ang matandang babae. Ang kanyang bibig ay bumukas sa gulat. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang perlas na kuwintas. Olivia? Ngumiti ako ng bahagya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa aking mga mata. Maling pangalan, Doña Victoria. Si Olivia ay namatay na sa ulan 7 taon na ang nakalilipas. Ang nasa harap niyo ngayon ay ang babaeng nagmamay-ari na ng bawat hininga ng inyong kumpanya. You, how dare you? Paano ka nakakuha ng ganitong kayamanan? Sigaw ni Isabela habang pababa ng hagdan. Ngunit nang makita niya ang aking kabuuan, ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin, biglang naging pilit ang kanyang pagtayo. Talino, Isabela. Isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan dahil mas abala ka sa paggastos ng perang, hindi mo naman pinaghirapan. Sagot ko, habang naglalakad patungo sa upuan sa dulo ng lamesa.
ang mismong upuang laging nakalaan para sa ulo ng pamilya. Marahan akong naupo. Umalis ka sa upuang yan. Wala kang karapatan. Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng mansana sa galit. Hampas lupa ka pa rin sa paningin ko. Isang mataba at pangit na babaeng pinulot lang ng anak ko sa kalsada. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking titig ay kasing lamig ng yelo. Ang hampas lupa na tinutukoy nyo ang bumili ng lahat ng utang nyo sa 3 malalaking bangko kagabi. Ang pangit na babaeng ito ang magmamay-ari na ng titulo ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila ba ang lahat ng hangin sa silid ay hinigop palabas. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Adrian. Inilapag ko ang isang itim na folder sa lamesa. The Almonte Group is effectively bankrupt, Adrian. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kayo kinakaladkad ng mga sheriff na yon ay dahil gusto kong makita ang mga mukha nyo habang sinasabi ko ito. I am not here to invest. I am here to collect. Olivia, please, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako noon. Lumapit si Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinusubukang hawakan ang aking kamay. Mabilis kong iniwas ang aking kamay at tumayo. Don't touch me. Ang dumi mo ay hindi na kayang hugasan ng kahit anong pagsisisi. 5 years. 5 taon akong nagsilbi sa inyo na parang alila. 5 taon nyo akong inapakan ang dignidad. I was the one who fixed your accounting mess. I was the one who structured your logistics. Habang ikaw, Adrian, ay abala sa pakikipaglandian sa babaeng ito. Olivia, anak, isipin mo ang pinagsamahan natin. Biglang nagbago ang tono ni Doña Victoria. Sinusubukang gamitin ang utang na loob card. Pamilya pa rin tayo. Pamilya? Natawa ako, isang tunog na puno ng pait. Nung pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo habang buntis ako, naisip niyo ba ang salitang pamilya? Nung tinawag niyo akong basura at litson, nasaan ang pamilya roon? Namilog ang mga mata ni Adrian. Buntis? You were pregnant? Yes, Adrian. But don't worry. The child is not yours anymore. He died the moment you threw us out. Pagsisinungaling ko ng may matigas na puso. Gusto kong maramdaman niya ang bawat hibla ng pagsisisi. Gusto kong mabulok siya sa isiping pinatay niya ang sarili niyang anak. Napaluhod si Adrian sa sahig. Ang kanyang balikat ay nanghinig sa paghagulgol. Ngunit si Doña Victoria, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matapobre. Kahit anong gawin mo, hindi mo kami mapapaalis dito. This is my house. Actually, Victoria, lumapit ako sa kanya at ibinulong sa kanyang tenga. Sapat na para maramdaman niya ang aking malamig na hininga. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito, mula sa mga chandelier hanggang sa mga mamahaling plato mo, ay may red tag na sa labas. Simulan mangang mag-impake dahil bukas ng 8:00 ng umaga, ang mansyong ito ay magiging isang museum ng aking tagumpay. At ikaw? Maaari kang tumira sa maliit na apartment na ibinigay ko noon sa aking yumaong ina. Yung lugar na tinawag mong pugad ng daga. Napasigaw sa galit si Doña Victoria at tinangkang sampalin ako. Ngunit mabilis na nahawakan ni Marcos ang kanyang kamay. Huwag niyo subukan, madam. Babala ni Marcos sa isang boses na kasing lalim ng hukay. Tumingin ako kay Isabella na ngayon ay nanginginig na sa isang sulok. And you, Isabella? Siguraduhin mong nakatago ang mga alahas na ninakaw mo sa kumpanya. Dahil sa susunod na pagkikita natin, pulis na ang kasama ko. Naglakad ako palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Naririnig ko ang huling pagsigaw ni Doña Victoria, ang pagmamakaawa ni Adrian, at ang pagkabasag ng kung anong bagay sa loob. Marahil ay ang kanilang huling piraso ng danggal. Paglabas ko, sumalubong sa akin ang liwanag ng araw. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit habang papasok ako sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello?
Mommy, help me. Ang boses ni Leo. Ang boses ng aking anak ay puno ng takot, at sa background, narinig ko ang isang pamilyar at nakakatakot na tawa. Isang tawang hindi galing sa mga almonte, kundi sa isang multo mula sa aking nakaraan sa Singapore. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang tagumpay na kanina lang ay kay tamis, biglang naging mapait na parang lason. Ang boses ni Leo ay tila isang matalim na kidlat na bumiyak sa aking kumpiyansa. Sa loob ng 7 taon, binuo ko ang aking sarili na tila isang kuta na gawa sa asero at semento. Walang emosyon, walang butas. Ngunit sa isang sandali, sa isang tawag na iyon, ang aserong kuta ay tila naging marupok na papel. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang telepono. Sapat na para mamuti ang aking mga kuko. Mommy, help me. Bago ko pa mabikas ang pangalan ng aking anak, ang kabilang linya ay napuno ng isang halahak na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang tawa na puno ng inget at baliw na ambisyon. Did you really think you could leave Singapore and take everything with you, Olivia? O mas gusto mong tawaging V? Ang boses ni Sebastian ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Si Sebastian, ang pamangkin ni Madam Claire na itiniwalag sa kumpanya dahil sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang lalaking laging umaarte na biktima ng aking pagmamanipula kay Madam Claire. Sebastian, ang boses ko ay lumabas na kasing lamig ng isang bangkay. Hindi ako sumigaw. Ang galit ko ay hindi apoy na nagliliyab, kundi yelo na nakakasunog. If you touch even a single hair on my son's head, I will make sure death is the kindest thing that ever happens to you. Tisk-tisk, masungit ka pa rin. You stole my inheritance, Olivia. Ako ang kadugo ni Tita Claire, pero ikaw ang ginawa niyang reyena ng C at C Global. Ang boses ni Sebastian ay naging matinis, puno ng tinatawag na pa-victim na galit. I want the Almonte assets. I want the shares you took. All of it. Ibibigay ko sa iyo ang location kung saan ko itatapon ang anak mo kapag pirmado na ang lahat. Pinatay niya ang tawag. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa labas ng mansyon ng mga Almonte. Olivia, ano ang nangyayari? Buhay ang anak ko? Napalingon ako. Si Adrian ay nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at isang uri ng pag-asang hindi ko gusto. Narinig niya. Narinig niya ang sigaw ko sa telepono. Ang kasinungalingang sinabi ko kanina na patay na ang anak namin ay nabura sa isang saglit. He is my son, Adrian, not yours. Sabi ko habang mabilis na naglalakad patungo sa aking sasakyan. Huwag kang mangahas na lapitan ako o ang anak ko. Pero Olivia, kidnapped siya. I can help. May mga koneksyon ako sa mga otoridad dito. Sigaw ni Adrian, pilit akong hinahabol. Tumigil ako at tiningnan siya ng may matinding pagkamuhi. Ang mga koneksyon mo ay ang dahilan kung bakit tayo narito sa sitwasyong ito. Your incompetence made us targets. Marcus! Mabilis na lumapit si Marcus. Ang kanyang tablet ay nakabukas na. Madam, we are tracking the GPS signal from Young Master's watch. Gumagalaw sila patungo sa direksyon ng port area. It's a silver van, plate number ending in 88. Good. Prepare the tactical team. I want Sebastian alive. But only for a few minutes. I want him to feel the weight of his mistake. Utos ko. Pumasok ako sa sasakyan. Hindi ko na malaya na nakasunod pa rin si Adrian. Sumakay siya sa sarili niyang sasakyan at pilit kaming sinundan. Sa puntong ito, wala na akong oras para itaboy siya. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo mula sa aking puso. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang logistics queen na si Olivia ay bumalik. Sa loob ng 3 minuto, nakuha ko ang lahat ng traffic camera feed sa dadaanan ng silver van. Nakita ko ang bawat kanto, ang bawat posibleng lusutan.
Hindi ko kailangan ng pulis. Ako ang may-ari ng impormasyon. Marcus, harangan ang kanto ng Rojas Boulevard at TM Calao. Gamitin ang mga truck ng kumpanya na kasalukuyang nasa delivery route malapit doon. Sabihin mo sa mga drivers, bonus na katumbas ng isang taong sahod kapag naharangan nila ang van na yon nang walang gasgas ang karga. Utos ko sa telepono. Ang bilis ng takbo namin ay tila lumilipad sa gitna ng traffic ng Maynila. Nakita ko sa rear view mirror si Adrian na pilit sumasabay. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na ngayon ko lang nakita. Isang determinasyong huli na ng 7 taon. Tumunog muli ang telepono ko. Si Sebastian. Olivia, may mga sumusunod sa akin. Don't play games with me. Papatayin ko ang batang ito. Sigaw niya. Naririnig ko ang mahinang iyak ni Leo sa background. Sebastian, look at the screen of your phone. Sabi ko nang may boses na kasing tahimik ng isang gabi sa sementeryo. Ipina-freeze ko na ang lahat ng offshore accounts mo sa Singapore at Switzerland habang kausap kita. You have 0 pesos, $0. At sa harap mo, sa susunod na kanto, ay may 210 toneladang truck na handang gawing lata ang van mo. You wouldn't! Madadamay ang bata! Ang boses ni Sebastian ay puno na ng takot. Ito ang kahinaan ng mga taong nagkukunwaring biktima. Madali silang mabulok kapag ang tunay na kapangyarihan na ang humarap sa kanila. Try me, Sebastian. I already lost my soul 7 years ago. Do you think I'm afraid to burn the whole world down just to get my son back? Nakita ko sa monitor ang paghinto ng silver van sa gitna ng kalsada. Naipit sa pagitan ng aking mga truck. Bumaba ang mga tauhan ni Marcos, armado at mabilis. Ngunit bago pa sila makalapit, bumukas ang pinto ng van at lumabas si Sebastian. Hawak si Leo at may nakatutok na patalim sa leeg ng bata. Huminto ang aming sasakyan sa harap nila. Bumaba ako ng may malamig na anyo. Kasunod ko ay si Adrian, na tila mawawala na ng bait sa takot para sa bata. Leo, bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Don't move! Bitawan niyo ang mga baril niyo! Sigaw ni Sebastian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Olivia, pirmahan mo ang transfer documents o itutuloy ko ito. Tumingin ako kay Leo. Ang aking matapang na anak ay hindi umiiyak ng malakas. Nakatingin siya sa akin. Tila naghihintay ng hudyat. Isang maliit na tango ang ibinigay ko sa kanya. 7 taon ko siyang tinuruan na maging alerto. 7 taon ko siyang inihanda para sa mundong mapanganib. Sa isang iglap, ginamit ni Leo ang defense move na itinuro ko. Isang mabilis na kagat sa braso ni Sebastian at isang sipa sa tuhod. Sa pagkagulat ni Sebastian, nabitawan niya ang bata. Now! Sigaw ko. Ngunit bago pa makagalaw ang aking mga security, isang putok ang umalingaw-gaw. Hindi mula sa baril ni Marcos. Nakita ko si Sebastian na natumba. Hawak ang kanyang balikat. Sa likuran niya, si Adrian ay nakatayo. May hawak na maliit na revolver na nakuha niya marahil sa kanyang glove box. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa bata. Mabilis kong nakuha si Leo at niyakap siya ng mahigpit. Mommy is here. I'm so sorry, baby. I'm so sorry. I'm okay, Mommy. I wasn't scared. Bulong ni Leo, kahit na nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Tumayo ako at hinarap si Sebastian na ngayon ay pinupusasan na ni Marcos. Walang awa sa aking mga mata. Dalhin siya sa warehouse. Huwag niyo siyang ibigay sa pulis. Pa. Gusto ko siyang makausap ng matagal. Lumingon ako kay Adrian. Nakatayo pa rin siya roon, tila isang rebulto. Ang baril ay nalaglag na sa sahig. Tumingin siya kay Leo at pagkatapos ay sa akin. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanya. Ang batang ito, ang matapang na batang ito, ay ang anak na pinalayas niya. Olivia. Siya
Siya ba ang anak natin? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na katapatan. He is my son, Adrian. The child you killed in the rain never existed. This child was born from my strength, not from your blood. At huwag mong isipin na ang pagligtas mo sa kanya ngayon ay kabayaran na sa 7 taon mong pagtalikod sa amin. Isinakay ko si Leo sa sasakyan. Ngunit bago kami umalis, may isang itim na envelope na lumabas mula sa bulsa ni Sebastian nang siya ay kalad ka rin palayo. Pinulot ito ni Marcos at inabot sa akin. Binuksan ko ito sa loob ng sasakyan. Ang laman ay hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay mga larawan ni Doña Victoria na nakikipagkita kay Sebastian sa Singapore ilang taon na ang nakalilipas. Ang traidor ay hindi lang nasa Singapore. Ang tunay na mitsa ng pagkidnap sa aking anak ay ang sariling ina ni Adrian. Naramdaman ko ang pag-akyat ng isang uri ng galit na hindi ko pa naramdaman noon. Ang aking paghihiganti sa kumpanya ay simula pa lamang. Ngayon, gagawin ko itong personal. Marcos, sabi ko habang tinititigan ang larawan ni Doña Victoria, cancel the eviction order for tomorrow morning. Madam? Gulat na tanong ni Marcos. Gusto kong manatili sila sa mansyon ng isa pang gabi. Gusto ko silang nandoon kapag dumating ang mga pulis para sa kasong conspiracy to kidnap. I want the world to see the great Doña Victoria Almonte in handcuffs. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim. Nagbabadya ng isa pang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang mababasa. Ang umaga ay bumaba sa lungsod na may dalang kakaibang bigat. Tila ang langit mismo ay nahihiyang sumaksi sa dumi na nakatago sa loob ng mansyon ng mga Almonte. Nakatayo ako sa harap ng malaking double door ng kanilang tahanan, suot ang isang itim na trench coat na kasing dilim ng aking balisa. Sa aking tabi ay si Marcos at ang 3 opisyal ng National Bureau of Investigation. Hawak ko ang itim na sobre, ang mitsa ng bumbang sasabog sa loob ng ilang sandali. Pumasok kami ng walang katok. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay lumika ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting pasilyo. Sa loob, nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silya. Marahan na humihigop ng tsaa habang nakatingin sa mga kahon ng mga gamit na nakasalansa na sa gilid. Kahit sa gitna ng pagkalugi, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng mapang-aping otoridad. You again? Bunga ni Doña Victoria. Hindi man lang nag-abala na tumayo. I thought I gave you until noon to kick us out. Are you that desperate to see us suffer, Olivia? Hindi suffer ang gusto kong makita, Victoria. Ang boses ko ay tahimik pero puno ng bagsik. Gusto kong makita ang hustisya. Eksaktong bumaba si Adrian mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang mga mata ay mapula, bakas ang walang tulog na gabi matapos ang madugong enkwentro sa port area. Olivia, why are the police here? Kung tungkol ito sa utang, please, give us more time. Hindi ito tungkol sa pera, Adrian. Sabi ko habang inilalapag ang mga larawan sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng tsaa ng kanyang ina. Tungkol ito sa pagtatangka sa buhay ng anak ko. Napatitig si Adrian sa mga larawan. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawala ng kulay nang makita niya ang kanyang ina na nakikipagpalitan ng mga sobre kay Sebastian sa isang madilim na sulok ng isang hotel sa Singapore. May mga screenshot din ng mga mensahe. Mga utos ni Doña Victoria na itago ang bata para mapilitan akong pirmahan ang pagbabalik ng mga shares. Ano ito? Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pandidiri. Tumawa ng mahina si Doña Victoria, isang tunog na kasing tuyot ng mga tuyong dahon. I did it for you, Adrian. Para sa pamilya. Ang babaeng ito, kinuha niya ang lahat sa atin. Inakit niya si Claire para manakaw ang posisyon na dapat ay sa atin. I only wanted to get back what is rightfully ours. Ang batang yon,
He was just a tool. Isang tool? Si Leo ay apo niyo. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. You tried to kidnap your own grandson, Ma. You almost had him killed. Grandson? That bastard born from a woman I despise? Tumayo na si Doña Victoria. Ang kanyang maskara ng pagiging asyendera ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang halimaw. He is a mistake, Adrian, just like your marriage to this tramp. I would rather see the Almonte name die than to have it carried by the son of Olivia. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking no. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang tramp na tinutukoy nyo ang nagpakain sa inyo sa loob ng 5 taon. At ang mistake na sinasabi nyo, ang tanging buhay na may dignidad sa pamilyang ito. Lumingon ako sa mga pulis. Officer, you have the evidence. Arrest her. You can't do this. I am Victoria Almonte. Pagsigaw niya habang nilalapitan siya ng mga pulis para pusasan. Adrian, do something! Tawagan mo ang mga judge! Tawagan mo ang governor! Ngunit si Adrian ay hindi gumalaw. Nakatitig lang siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na walang hanggan. Ang lalaking laging nakadepende sa approval ng kanyang ina ay sa wakas ay nakakita ng katotohanan na ang reynang sinasamba niya ay isang malupit na diktador na handang pumatay para sa pride. I can't help you, Ma, mahinang sabi ni Adrian. You crossed the line. You tried to hurt my son. Habang kinaladkad si Doña Victoria palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at panunumbat ay unti-unting humena hanggang sa mapalitan ito ng tunog ng paparating na ulan. Ang reyna ng Forbes Park ay lumabas sa kanyang mansyon ng nakaposas. Sa harap ng mga kapitbahay na dati ay kanyang minamata. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa sa kamatayan para sa isang taong katulad niya. Naiwan kami ni Adrian sa gitna ng malawak at magulong sala. Ang bawat kahon sa paligid namin ay tila mga puntod ng kanilang nakaraan. Olivia, lumapit si Adrian. Ang kanyang boses ay basag. I am so sorry. For everything. For what my mother did. For what I did. Hayaan mo akong bumawi. Kahit para lang kay Leo. I'll give up my rights to the company. I'll go to jail if I have to. Just let me see him. Tiningnan ko siya na may halong pagkapagod. Ang makita siyang ganito, wasak, luhaan, at walang-wala, ay ang eksenang pinang-arap ko 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit na yung narito na, wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na katahimikan. The best way to make it up to Leo is to stay away from him, Adrian. Sabi ko nang walang galit. You are not a father. You are a lesson. Isang paalala na ang pag-ibig na walang tapang ay walang kwenta. But I saved him. I shot Sebastian. Pagpupumilit niya. And you also let your mother poison our lives for years, sagot ko. Ang isang tamang gawa ay hindi kayang burahin ang isang dekada ng kaduwagan. Tomorrow, my legal team will finish the transfer of the remaining assets. You will have enough money to start a small life somewhere else. But the Almonte Group, it's dead. At ang anak ko, he will never carry your name. Naglakad ako patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig ko mula sa kusina. Tumakbo kami ni Marcos at nakita namin si Isabela. Nakahiga siya sa sahig, putlang-putla, at may mga bote ng pills sa kanyang paligid. Ang trasan na akala ko ay nakatakas na, ay narito pala. Nagtatangkang gawin ang huling alas ng mga manipulative na tao. Ang maging ultimate victim. Adrian, I'm sorry. I just wanted us to be happy. Nautal na sabi ni Isabela habang pilit na humahawak sa binti ni Adrian. Tumingin sa akin si Adrian, tila humihingi ng tulong, tila nagtatanong kung dapat ba siyang maawa. Ngumiti ako ng mapait. Ang laro ng gaslighting ni Isabela ay lumana sa akin.
Don't look at me, Adrian. This is the life you chose. This is the woman you traded me for. Lumabas ako ng mansyon nang hindi na tinitingnan kung dadalhin ba niya si Isabela sa ospital o hindi. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak akong payong. At sa dulo ng kalsada, nakita ko ang aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking anak. Ngunit habang papasok ako, lumapit si Marcus na may hawak na isa pang report. Madam, may problema. Ang accounting files ni Isabela, hindi lang siya ang nagnanakaw. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas na nag-transfer ng pera sa isang secret account sa Singapore bago pa tayo dumating. Sino? Tanong ko. Madam Claire, naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang babaeng nagligtas sa akin, ang mentor ko, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko, may kinalaman sa pagbagsak ng mga Almonte bago pa man ako bumalik. Nakaupo ako sa loob ng aking madilim na suite sa peninsula. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng aking laptop screen. Sa harap ko ay ang mga dokumentong dinala ni Marcus, isang masalimuot na sapot ng mga transaksyong pinansyal na nag-uugnay sa Almonte Group, kay Isabela, at sa pinaka-pinagkakatiwalaan kong tao, si Madam Claire. Ang aking kamay na humahawak sa baso ng whiskey ay nananatiling matatag. Ngunit sa loob ko, may isang uri ng bagyo na mas malakas pa sa nararanasan ng Maynila sa labas. 7 taon. 7 taon akong naniwala na ang pagkikita namin ni Madam Claire sa gabing iyon ng ulan ay isang himala. Isang pagkakataong ibinigay ng tadhana para makabangon ako. Pero ang mga numerong ito, hindi sila nagsisinungaling. Madam, boses ni Marcus mula sa dilim. Nakaset na on meeting sa penthouse ni Madam Claire sa BGC. She's expecting you. Good, sabi ko habang isinasara ang laptop. Ang tunog ng pagtiklop ng device ay tila isang hatol. Is Leo safe? Yes, madam. He's with the additional security team. Walang makakalapit sa kanya. Tumayo ako at inayos ang aking itim na blazer. Hindi na ako ang Olivia na nangangailangan ng tagapagligtas. Ako na ang babaeng handang sumunog sa kahit anong kamay na nagtangkang magtali sa akin. Maging kamay man ito ng aking mentor. Pagdating ko sa penthouse ni Madam Claire, ang amoy ng mamahaling insenso at ang tanawin ng buong syudad ay sumalubong sa akin. Nakaupo siya roon, kasing elegante ng dati, tila isang reynang naghihintay sa kanyang general. Iha. I heard about what happened at the Almonte Mansion. You handled Victoria perfectly. I'm proud of you. Bungad niya. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay tila tunog ng isang mapanlinlang na sirena. Hindi ako naupo. Inilapag ko ang folder sa kanyang lamesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay matalim at walang pasubali. Proud dahil laging matagumpay ang plano mo 7 taon na ang nakalilipas, madam? O proud dahil nagawa ko ang maruming trabaho para sa iyo? Tanong ko, ang aking boses ay walang bahid ng emosyon. Napatigil si Madam Claire sa pag-inom ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa mga dokumento. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang maliit at malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. You were always too smart for your own good, Olivia. I knew it was only a matter of time before you found out, sabi niya habang dahan-dahang inilalapag ang tasa. But does it matter? Binigyan kita ng bagong buhay. Binigyan kita ng kapangyarihan. Binigyan kita ng pagkakataong durugin ang mga taong umapi sa iyo. Iniligtas mo ako dahil alam mong ako ang susi para mapabagsak ang Almonte Group mula sa loob. Sabi ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Alam mo ang tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Adrian's father sa pamilya mo noon? You wanted revenge, and you saw a broken woman in the rain that you could mold into a weapon. Ang pagkikita natin sa kalsada niyon, it wasn't an accident. You were tracking me, weren't you? Tumayo si Madam Claire. Ang kanyang otoridad ay bumabalot sa silid.
Does it change anything? Look at yourself now. You are V. You are a billionaire. Kung hindi kita pinulot, baka namatay ka na o naging isang hamak na alila sa kung saang kanto. I invested in you, Olivia. And like any good investor, I expect returns. The returns are done, madam. Sabi ko nang may boses na kasintalim ng labaha. Kinuha ko na ang Almonte Group. Pero ang pera ninanakaw ni Isabella na ipinapasok sa account mo? I blocked that an hour ago. At ang conspiracy niyo ni Sebastian? I have the recordings. Biglang nagbago ang anyo ni Madam Claire. Ang kanyang pagiging pa-victim na mentor ay naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na predator. Be careful, Iya. Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagturo sa'yo kung paano humawak ng patalim. I can take away everything I gave you as easily as I gave it. You didn't give me my brain, madam. You didn't give me my resilience. At higit sa lahat, you didn't give me my son. Sagot ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. You used my pain as your capital. And for that, we are even. Simula sa oras na ito, ang CNC Global at ang Almonte Group ay magkahiwalay na. I am no longer your V. I am Olivia. You will fail without me. Banta niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. I survived Adrian, I survived Victoria, and I survived 7 years of your training. I think I'll be just fine. Sabi ko habang tumatalikod. At huwag mo nang subukang gamitin si Sebastian. He's already talking to the authorities. If you want to keep your reputation in Singapore, I suggest you take the next flight out of Manila and never look back. Lumabas ako ng penthouse nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpunit sa huling pahina ng aking nakaraan. Ang pagtataksil ni Madam Claire ay mas masakit kaysa kay Adrian. Dahil nanggaling ito sa taong akala ko ay nakakaintindi sa aking kaluluwa. Pero sa halip na maiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Wala na akong utang na loob sa kahit kanino. Pagbaba ko sa lobby, sumalubong sa akin si Marcus. Madam, may tawag mula sa ospital. Si Isabella, she's asking for you. It's urgent. Sinasabi niya na may alam siya tungkol sa tatay mo. Napatigil ako. Ang aking ama, ang lalaking namatay sa isang accident sa factory ng mga Almonte. 10 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamilyang iyon noong una. Dalhin niyo ako sa ospital, utos ko. Habang gumabaybay kami sa kalsada, tumunog muli ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Adrian. Olivia, nahanap ko ang mga lumang files ni Papa. You need to see this. Hindi lang ito tungkol sa pera. It was a setup from the very beginning. Tumingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga sumasaksing mata. Ang lahat ng aking galit, ang lahat ng aking paghihigante, ay tila bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan na nagsimula bago pa man ako ipanganak. Mommy? Boses ni Leo sa kabilang linya ng aking earphone. Are we going home soon? Soon, baby, bulong ko. Just one more truth to uncover. Nakarating kami sa ospital. Pumasok ako sa kwarto ni Isabella. Nakakabit siya sa mga makina, maputla, at tila isang tuyong dahon. Pagkakita niya sa akin, pilit niyang iniabot ang kanyang kamay. Olivia, Madam Claire, she didn't just pick you up. Nautal na sabi ni Isabella. Ang boses niya ay halos isang bulong. She was the one who ordered the hit on your father. To make you desperate. To make you hate the Almontes. She needed a weapon that was personally fueled by blood. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang babaeng akala ko ay nagligtas sa akin, ay siya palang pumatay sa taong pinakamahal ko. Ang aking kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa dumugo ito. Ang lamig na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang naglalagablab na pot. Hindi ito tungkol sa face-slapping na lang. Ito ay tungkol sa isang buhay na ninakaw sa akin simula pa noong bata ako.
Adrian is outside, sabi ni Isabella bago pumikit ang kanyang mga mata. He has the proof. He always had it. He was just too afraid to look. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Adrian sa hallway. Hawak ang isang lumang dokumento. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkilala sa halimaw na binuo nila. Ang amoy ng gamot sa hallway ng ospital ay tila sumasakal sa aking paghinga. Ngunit ang mas matinding lason ay ang mga papel na hawak ni Adrian. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa kanyang nanginghinig na kamay. Ang bawat pahina ay may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Isang blueprint ng sabotahe sa factory ng Almonte Group na pumatay sa aking ama. Ang lagda sa dulo ng utos ay hindi kay Doña Victoria o sa ama ni Adrian. Ito ay ang selyo ng C&C Global. Ang selyo ni Madam Claire. Nahanap ko ito sa pinakalikod ng vault ni Papa Olivia. Bulong ni Adria. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Plinano ni Madam Claire ang lahat. Sinabotahe niya ang factory para bumagsak ang presyo ng stocks ng Almonte at pagkatapos ay ginamit kanya. Pinanood kanyang masira, pinanood kanyang maghirap, para sa tamang oras, lilitaw siya bilang tagapagligtas mo. She didn't save you from the rain, Olivia. She created the storm so she could own you. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na bumabalot sa aking buong pagkatao. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang pagsabog. Ang babaeng itinuring kong pangalawang ina, ang babaeng naging pundasyon ng aking bagong buhay, ay ang mismong halimaw na pumatay sa aking ama at nag-iwan sa akin ng sugat na hindi kailanman naghilom. Marcos! Ang tawag ko sa aking assistant ay maikli at matalim. Madam, I want the Phase 0 protocol activated. Nayon din. Namilog ang mga mata ni Marcus. Ang Phase 0 ay ang financial kill switch na lihim kong binuo sa loob ng 7 taon sa Singapore. Isang algorithm na idinisenyo para i-freeze at i-divert ang lahat ng assets ng C&C Global sa isang iglap kung sakaling traidurin ako ni Madam Claire. Noong una, ginawa ko ito bilang proteksyon sa negosyo. Ngayon, gagamitin ko ito bilang instrumento ng hustisya. Adrian, stay with Leo. Huwag niyo siyang iiwan kahit isang segundo. Utos ko habang naglalakad patungo sa exit ng ospital. Olivia, wait! Saan ka pupunta? Delikado siya! Sigaw ni Adrian. Hindi ko siya nilingon. Delikado ang taong may kinatatakutan, Adrian. Pero ang taong wala nang natitirang ilusyon, mas malala pa ako sa kamatayan. Bumalik ako sa penthouse sa BGC. Sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok ng dahan-dahan. Ang marahas na pagbalandra ng pinto sa dingding ay lumika ng isang tunog na tila hudyat ng giyera. Naabutan ko si Madam Claire na nagmamadaling nag-eempake ng mga mahahalagang alahas at dokumento. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay kakikitaan na ngayon ng desperasyon ng isang daga na nakulong sa kanto. Olivia! Why are you back? I thought we were clear! Sigaw niya. Pilit na itinatago ang langinginig niyang mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling coat. 10 years, madam. 10 taon mong pinanood ang bawat pagpatak ng luha ko, habang alam mong ikaw ang pumatay sa tatay ko. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpito ng isang oras ang malapit ng sumabog. I don't know what you're talking about. Pinaniwala ka ni Adrian sa mga kasinungalingan niya. Pagsusumamo niya, muling ginagamit ang kanyang pa-victim na boses. I gave you everything, Olivia. Binuhay kita. Binuhay mo ako para maging aso mo. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Pinatay mo ang tatay ko para lang mapabagsak ang kumpanya ng mga Almonte at makuha ang lupa nila. At nang makita mong matalino ako, naisip mo na mas magandang gamitin ako bilang sandata. Pinanood mo akong bastusin ng mga Almonte. Pinanood mo akong palayasin sa ulan. Dahil alam mong ang galit ko ang magpapayaman sa'yo. You can't prove anything! Sigaw ni Madam Claire.
Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy. I don't need to prove it in court yet, madam. I already proved it in the market. Sabi ko habang inilalabas ang aking tablet at ipinapakita ang live financial stream ng C@C Global. In the last 5 minutes, lahat ng accounts mo sa Singapore, Cayman Islands at Zurich ay tuluyan ng nalinis. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa factory victims, 10 taon na ang nakalilipas, ay ibinalik ko na sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ng tatay ko. You traitor! I built you! Dinaluhong ako ni Madam Claire. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot ng isang hayop. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Marcos at ng mga autoridad na kasunod ko pala. No, madam. I built myself. Ang tanging ibinigay mo sa akin ay ang pagkakataon na makita kung gaano kabulok ang mundong kinabibilangan mo. Sabi ko, habang tinititigan siyang pusasan ng mga pulis. Ang kasong murder para sa pagkamatay ng tatay ko ay isinampa na, kasama ang kidnapping, fraud, at money laundering. You will spend the rest of your life in a place far colder than the rain you found me in. Habang kinaladkad si Madam Claire palabas, muli niyang sinubukan ang kanyang huling taktika. Olivia, please! Ija! I was like a mother to you. Patawarin mo ako! Gagawin ko ang lahat! Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko lang siyang mawala sa paningin ko, kasama ang lahat ng maruruming lihim ng kanyang imperyo. Ang katahimik ang bumalot sa penthouse pagkatapos ay kasing linaw ng tubig. Ang 7 taon ng aking paghihirap, ang 10 taon ng aking pangungulila sa aking ama, ay sa wakas ay nakahanap ng katarungan. Lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa malawak na syudad ng Maynila. Ang ulan ay tumigil na. Iniiwan ang mga kalsadang basa, ngunit malinis. Dumating si Adrian kasama si Leo. Ang bata ay tumakbo patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mommy, is it over? Can we go home now? Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Yes, Leo. It's finally over. Tumingin sa akin si Adrian. Olivia, I know I don't deserve it, pero salamat. Salamat dahil tinapos mo ang kasamaan na sinimulan din ng pamilya ko. I will surrender myself to the police tomorrow for the financial negligence of the Almonte Group. Gusto kong harapin ang lahat para paglabas ko, maging karapat-dapat man lang akong tumingin sa mga mata ng anak ko. Gawin mo yan para sa sarili mo, Adrian, hindi para sa akin. Sabi ko ng may malamig na paggalang. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng isang professional board. Ang mga shares mo ay mapupunta sa trust fund ni Leo. You have a chance to be a better man, but that path is yours alone to walk. Tumango si Adrian. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi bago siya dahan-dahang lumakad palayo. Naiwan kami ni Leo sa ilalim ng mga bituing. Nagsisimula ng magpakita sa langit. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang sumasama sa hangin. Hindi na ako ang biktima ni Adrian. Hindi na ako ang sandata ni Madam Claire. Mommy, where are we going? Tanong ni Leo habang nakatingin sa akin ng may buong pagtitiwala. Saan mo ba gusto, baby? Sa lugar na walang ulan, Mommy. Napaniti ako. Kinuha ko ang kanyang maliit na kamay at naglakad kami patungo sa elevator. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang aking puso ay hindi tumitibok para sa galit o paghihigante. Tumitibok ito para sa bukas. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator, tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang international number. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakakulong na ang arkitekto? Ang tunay na nag-utos sa pagkamatay ng tatay mo ay hindi si Claire. She was just the middleman. See you in London, Olivia. Ang aking mga daliri ay muling humigpit sa telepono. Ang laro ay tila mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Marcos, sabi ko habang ang elevator ay pababa.
Madam, book a flight to London for next week. Pero bago yon, gusto ko muna ng isang linggong katahimikan kasama ang anak ko. Ang pintuan ng elevator ay bumukas. Inilalantad ang maliwanag na lobby ng gusali. Ang laban ay maaaring hindi pa tapos, pero ang reyna ay handa na para sa susunod na kabanata. At sa pagkakataong ito, siya na ang sumusulat ng sarili niyang tadhana. Ang tunog ng mga alon na marahang humahampas sa pampang ng El Nido ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng aking magulong nakaraan. Nakapayo ako sa balkonahe ng aking rest house. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa aking muka. Isang mukhang hindi na nagtatago sa likod ng makapal na makeup o gintong maskara. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salaming pinto. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi na ang sugatang si Olivia na pinalayas sa ulan. Siya ay isang babaeng binuo ng kanyang sariling mga piraso, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Mommy, look! I found a big shell! Sigaw ni Leo habang tumatakbo sa buhanginan. Kasunod ang kanyang mga security detail na nananatiling mapagmatyag pero may distansya. Napangiti ako. Ang makita ang aking anak na tumatawa ng walang takot ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko. Ang Almonte Group ay nasa ilalim na ng isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng industrial accidents, isang pagpupugay sa aking ama. Ang mansyon sa Forbes Park? Ginawa ko itong isang shelter para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat sulok na dating puno ng pot ni Doña Victoria ay puno na ngayon ng pag-asa ng mga taong nagnanais magsimulang muli. Balita ko, si Doña Victoria ay nahihirap pang makisama sa loob ng kulungan. Ang reyna na dati ay ayaw makatapak sa lupa ay nakatira na ngayon sa isang maliit na selda, kasama ang mga taong dati ay tinatawag niyang basura. Si Isabela naman ay tuluyan ng iniwan ng lahat. Matapos gumaling sa ospital, lumabas ang balita tungkol sa kanyang mga nakaw na alahas at ngayon ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng fraud. At si Adrienne? Isang buwan na ang nakalilipas nang tanggapin ko ang kanyang huling sulat mula sa detention center. Hindi niya hiningi ang kumpanya o ang pera. Ang tanging hiling niya ay ang iparating kay Leo na ang kanyang ama ay nagsisikap na maging isang taong karapat-dapat kahit sa isang sulyap lamang sa malayo. Hindi ko siya pinatawad ng buo, dahil ang ilang sugat ay hindi kailangang hilumin para lamang makagalaw ang mundo. Pero hindi ko na rin siya kinamumuhian. Ang galit ay isang uri ng pagtali sa sarili sa nakaraan. At sa gabing ito, pinili kong putulin ang huling hibla ng lubid na iyon. Madam, boses ni Marcos mula sa likuran ko. Inabot niya sa akin ang isang bagong tablet. The investigation in London is moving. Nalaman na namin kung sino ang nagpadala ng mensahe. It was Madam Claire's silent partner, ang taong nagpundo sa kanya mula pa noong una. Tiningnan ko ang litrato sa screen. Isang matandang lalaki na may seryosong muka, nakaupo sa isang boardroom sa London. Ang tunay na arkitekto. Handa na ba ang lahat? Tanong ko habang inilalapag ang aking tasa. The private jet is ready for next week, madam. Ang aming network sa London ay naka-standby na. Sagot ni Marcos ng may paggalang. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin ng dagat. Ang aking paglalakbay ay hindi pa natatapos. Ang buhay ng isang malakas na babae ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na pakikipaglaban para protektahan ang mga mahal sa buhay at ang sariling danggal. Maraming magsasabi na ang paghihiganti ay isang masamang bagay. Pero para sa akin, ang paghihiganti ay ang pagbawi sa iyong halaga mula sa mga taong nagtangkang magnahaw nito. Ang pinakamabisang paraan para vatan ang mukha ng iyong mga kaaway ay hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagiging napakagaling at napakasaya mo na ang kanilang pag-iral ay wala ng halaga sa iyong mundo.
Mommy, are you coming? Tawag ni Leo. Iwinawagayway ang kanyang nahanap na shell. Coming, Leo! Sigaw ko pabalik. Bumaba ako sa hagdan patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ko sa mainit na buhangin ay tila isang tula ng kalayaan. Ang Olivia na martir ay wala na. Ang Olivia na sandata ay nagpahinga na. Ang Olivia na reyna ng kanyang sariling tadhana ay narito na. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, huwag niyo kailanman hayaan na ang ulan ang magtakda ng inyong katapusan. Ang bagyo ay dumarating hindi para sirain kayo, kundi para linisin ang inyong daanan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Huwag matakot lumaban. Huwag matakot magtagumpay. Dahil sa dulo ng bawat gabi, palaging may isang bagong daling na naghihintay, isang daling na kayo ang may-ari. Tumingin ako sa malawak na asul na dagat. Ang London ay naghihintay. Ang mga bagong kalaban ay nagbabanta. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Dahil alam ko na kung sino ako. At ang reyna ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang korona. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila bumubulong ng isang pangako. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang.